Sa ating mga balitang pambansa po muna, naghain na rin po na ang Pilipinas ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Ito nga po'y kasunod ng ginawang pangharang na naman ng China Coast Guard sa panibago pong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Siol. Ito na ay kasampung diplomatic protest ng Pilipinas sa laban sa China ngayong taon lamang. Pero ang Chinese Embassy ho naman sa Maynila abay naghain din ng sariling protesta. Sila pa galit at naninindigan na ang Pilipinas ang may sala. Batay daw sa batas nila ang kanila pong naging aksyon sa mga barko at bangka ng Pilipinas. Naging professional din daw po ang Chinese Coast Guard at nagtitimpi. Nauna pong ipinatawag ng DFA ang kinatawan ng China para ipaabot sa kanila ang galit at pag-alma ng Pilipinas sa nangyari. Samantala, unti-unti nang nauubusan ang barko ang Pilipinas para sa mga resupply mission nito dahil sa paulit-ulit na harassment ng China. Ayon sa commander ng AFP Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos, nakasakay siya ng supply ship na unay sa May 4 nang bombahin ito ng tubig nga ng China Coast Guard. Bahagyang nasira ang barko dahil sa pambobomba kung saan 4 pang crew nito ang nasugatan. Bukod po dyan, under repair o ginagawa pa rin ang mga dating supply ship na binombahan din ng tubig ng China. Kabilang na rito ang unay sa May 2 na binangga ng Chinese ship nito lamang Disyembre. Dagdag pa nga ni Carlos, kapansin-pansin na mas agresibo ang China sa layunin nito na pigilan ang resupply mission ng Pilipinas. Hindi naman magpapatinag ang Pilipinas at ang Philippine Navy at patuloy pa rin maghahatid ng supply sa mga Pinoy na nakabantay sa BRP Sierra Madre. Ang pake rin pala noong water cannon ng China ay basain yung makina ng barko, abutin ng tubig para pumasiraan sa gitna ng karagatan. Langya naman talaga, ha? Hinimok naman ni Pangulong Marcos Jr. ang Australia na ituloy ang pakikipagtulungan sa Pilipinas para po sa isang mapayapang Indo-Pacific region. Sa huling araw po ng 2024 ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, Australia, nagpulong sina Pangulong Jr. at ilang pang mga member countries ng ASEAN kasama si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Kabilang sa mga pinag-usapan ang tungkol sa maritime security. Pagtitiyak po naman ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, patuloy silang makikipagtulungan sa ASEAN countries lalo na sa usapin ng maritime security. Nagpasalamat po naman si Marcos Jr. sa patuloy na suporta ng Australia sa usapin ng West Philippine Sea. Sana po raw ay maipagpatuloy ng Australia ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas at bukod dito, hinimok din po ni Pangulong Jr. ang Australia na makipagtulungan para po sa renewable energy industry at free trade na makakatulong daw sa mga maliliit na negosyo sa Pilipinas. Sa ibang mga balita pa mga kapatid, tila nakahanap ng kakampi si Pastor Apollo Quiboloy sa 4 na senador na kukontrahin daw ang hiling na maipaaresto siya. Una na rito si Senator Robin Padilla na kumakalap ng pirma para baliktarin ang contempt order at pagpapaaresto kay Quiboloy. Kailangan niya ngayon ng pirma ng mayorya ng 14 na miyembro ng Senate Committee on Women and Children o 8 senador sa komite. Kasunod nga ito ng hindi pagsipot ng pastor sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga umano'y pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kampi rin kay Padilla ang mga senador na sina Amy Marcos na naniniwalang susuportahan sila ni na Senator Bongo at Senator Cynthia Villar. Paniwala naman ni Senator Amy Marcos kuyog ang ginagawa kay Quiboloy. Nakarating na kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang pangangalap ng pirma ng suporta kay Quiboloy. Ayaw daw pangunahan ng desisyon ng komite. May 7 araw si Senator Padilla para makuha ang 8 pirma at tuluyang malift ang contempt ruling kay Quiboloy. Oras na mabigo si Padilla, si Zubiri ang nakatakdang pumirma sa arrest order ni Quiboloy. Tumanggi na munang magsalita si Senator Padilla kaugnay ng kanyang signature campaign para kay Pastor Apollo Quiboloy. Maganda rin siguro dito ay ating ikumpara po ang treatment ng Senado doon sa kaso ni Pastor Senior Aguila na kanila po namang ipinakulong, hindi ho ba? At na-contempt din po ito. Dito po sa kanilang treatment ngayon kay Pastor Apollo Quiboloy. Maganda hong isipin lang po din natin yon at ikumpara ang treatment nila sa dalawang leader ng sinasabi nilang kanya-kanyang mga kongregasyon. Handa po naman ang Philippine National Police na tulungan ang Senado sa oras na ipaaresto nga nito si Pastor Apollo Quiboloy.
Pero niliwanag po ng PNP na hindi sila ang maghahain ng warrant. Magsisilbi lang silang backup sa Sergeant at Arms ng Senado kapag huhulihin na ang self-appointed Son of God. Matatandaang ipinakontempt ng Senado sa pangunguna po ni Senator Risa Ontiveros si Quiboloy dahil 3 hearing na hindi ito dumadalo sa pagdinig ng Senado. Wala po namang formal request na natatanggap pa ang PNP mula sa Senado kaugnay po ng naturang usapin. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.